Ah, ibibigay namin. Lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the House. Ang ginagawa lang namin dito ay pinaglalaban yung karapatan namin magsalita at magpahayag. Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero, kung yun po ang i-threaten nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang naman mensahe namin dito. You don't scare us. They think that they can do this because time is on their side. Kumbaga, okay lang, lapastanganin natin ang karapatan nitong taong to. Anyway, they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i-detain natin sila. Because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. We are not Filipinos for nothing. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Dahil tapos na po lahat ng individuals na magsalita, maaari po tayong tumanggap ng katanungan. May I add one more thing lang po? Kanina, gusto akong ipa-disbar. Sorry. Okay, ganito yun. Sabi ni Congressman Paduano, is she a lawyer? Malamang, kasi attorney Trixie Angeles yung nakalagay dun sa ano ko. But sige, at dahil abogado ko, at hindi daw ako umattend sa hearing ngayon, sa inquiry ngayong araw na ito, patitignan daw niya sa legal ng House kung pwedeng mag-file sila ng disbarment case sa akin. Walang tanong kung ako po ay lumabag sa Code of Ethics ng mga abogado dahil ito po ang grounds for disciplinary action namin. Dinudulog ito sa Korte Suprema. Iniimbestigahan ng IBP. Pero sa kanilang pagsasalita, akala mo sila yung nagpa-disbar sa akin. Parang, okay. So, ang punto lang po dito, the only reason na pinatitignan nila yung item na yon ay dahil abogado ko na hindi dumating sa kanilang pagdinig. Dahil walang ibang abogado dito sa mga hindi dumating, naging special target ako. Dahil may vulnerability. The mere fact na abogado ko, apadisbar natin yan. Dahil hindi ko daw sila nirespeto. Ang problema din po dito, ang definition nila ng respeto ay slavish obedience. Hindi po respeto na mutual. Gusto nila, ang sabihin nila, kahit invitation yan, ang basa dapat natin dito ay command. Sorry po, kasi dahil ako po ay gumraduate with a degree in linguistics sa University of the Philippines, ang pagbasa ko din, tulad ng ibang abogado, ay precise. So, pag sinabi po nila kasing invitation, ang iniisip ko, pwede kong tanggihan. Dahil ito ay voluntary. Kung sila po ay nagpadala ng subpoena, ibang usapan yon. Gayunpaman, kinokongratulate ko po si Congressman Paduano dahil ipinaaral niya sa legal ng House. Ito po ay step in the right direction. Kasi, nakikita ko ang ibang galawan sa ibang mga committee, parang diretso na dun sa wala nang due process, etc. Step in the right direction lang. Hindi ko sinasabing tama sila. So, ibibigay namin. Lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the House. Ang ginagawa lang namin dito ay pinaglalaban yung karapatan namin magsalita at magpahayag.
Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero, kung yun po ang i-threaten nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang naman mensahe namin dito. You don't scare us. Sa araw-araw ba naman, nung nag-decide kami maglagay ng saloobin sa social media, automatic yun, tinanggap namin, mababash kami. Noong 2016, nung nag-decide to throw my support behind the candidate named Rodrigo Duterte, alam kong maraming maaasar at hindi lang asar. I lost so many friends. Dilaw pala ako. Hindi ko akalain. But that's the choice you make. When you decide to be honest, you want to say something, you accept the consequences. That's what adults do. Unfortunately, we are ruled sometimes, I'm not saying this is just in the house or it's in the house, but by people who are in dire need of adult supervision. And that's really sad. Kasi, di ba, we expect our officials, binoto natin sila because we thought that they could lead us. Ang lungkot naman, na they think that they can do this because time is on their side. Kumbaga, okay lang, lapastanganin natin ang karapatan nitong taong to. Anyway, they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i-detain natin sila. Because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. Also, ang habol lang po, aside from mas matalino kami, we are not Filipinos for nothing. May tanong po ba kayo? Go. Ay, wag na. Para hindi tayo gabihin, ha? Game. Go. Thank you. First, I'd like to congratulate everyone for the courage that you showed para to inspire the Filipino people. Yung tanong ko is addressed to Attorney Trixie actually, no? Attorney Trixie, para lang din sa kapakanan ng mga maraming nanonood, no? At isang payak na pagpapaliwanag. After today that we or you submitted the petition sa Supreme Court, ang House po ba can still execute yung mga show cause orders or yung mga subpoena na nabanggit nila kanina? It depends on what the action is from the court. Dahil ang aming petisyon ay may prayer for temporary restraining order, kung may TRO, wala na po yun. Because matitigil muna yung pagdidinig at yung pagsamon sa amin. Kung wala pong TRO, they will continue. Okay lang yun sa amin. We've taken the matter to the court. Like we said, di naman kami natatakot. We will decide what to do should they decide to pursue issuing these show cause orders or other forms of communication. Do we think po ba na, sorry, follow up lang. Do we think po ba na kahit pagkatapos ng araw na to na nag-petition nga tayo, ay gagawin pa rin ng HOR yung mga gusto nilang gawin hanggat naglabas ng desisyon yung, or as a result, yung petition na sinabit natin? Hindi ko mag-guess or ma-presuppose kung ano ang gagawin ng Kongreso. However, it would be material to look at the time. May oras pa ba magtawag ng panibagong pagdidinig? May oras pa ba na tingin nila yung mga show cause orders na yan? Kasi show cause means we are entitled to explain at kailangan mag-decide sila objectively on whatever action they want to take on those show cause orders. If there is material time, I suppose, then they will try to execute them. So, yun po yun. Ayan, good afternoon po sa lahat. Attorney Trixie, ako pala si VMAR Channel sa YouTube. Sa lahat ng mga nandito, maraming salamat at nandito tayo ngayon. Ito lang po ang tanong ko. Sa lahat po sa atin,
sa tingin niyo po, by observations, ito kaya ay ginagamit nila para ipantakip doon sa inilabas ni Congressman Ongab at ni Attorney Vic Rodriguez at ng ating dating Pangulong Duterte dito nga po sa mga blanco sa BICAM report. Sapagkat wala pong makitang mga issue ngayon eh. At ang mga vloggers lang po ang maingay na nag-iiko nito sa mundo ng social media. Maraming salamat sa sagot. Tingin ko kabit-kabit yan. Nag-umpisa yan dahil nagagalit sila doon sa mga reaction namin sa pag-conduct nila ng Quadcom hearings. Sa totoo lang, ang konti sa aming nanonood noon kasi ang hirap panoorin, masakit sa dibdib. Gayun pa man, lumalabas at lumalabas dahil lumalala yung ginagawa nila. So, yun yung una. Nasasaktan sila kasi pag nakita mo yung mga komento sa social media, grabe. Minsan grabe kahit ako nagagrabihan, na pero nakikita mo yung tunay na galit ng mga tao. They want to be protected from that. Pero it isn't just now the Quadcom hearings. Ngayon, dahil napakalaking issue ng budget, at sabog na sabog, kasi 2024 natiis pa natin. Pero yung 2 years in a row, na naggugutom yung mga tao, tapos nabibisto na just how many people have been deprived of healthcare. Ito yung 4Ps ha. 4Ps, senior citizens, PWDs, sila po yung unang na-drop out dun sa programa ng PhilHealth. So araw-araw nung dumadaan, na nakikita natin yung mga problema ng bayan na hindi inaasikaso dahil tinututukan nila yung perang makukuha sa national budget, na less likely araw-araw na mananahimik ang mga vloggers. Padating po yung eleksyon. So, kabit-kabit yan. It's the budget, yung impeachment ni VP Inday, and of course, yung darating na eleksyon. Kailangan nila to survive politically or to at least gain a credible win, alam niyo na kung bakit, then kailangan tumahimik yung social media. So, yun po yung kabit-kabit lang yun. Kasi yung nag-expose ng mga pangyayari na ganyan at nagdi-disseminate ng impormasyon na yan ay vloggers. Yan po talaga ang status dito sa Pilipinas. Follow-up na lang po, Attorney. Makukonclude ba natin na masasabi ba natin na natutumbok po ng mga vloggers ang tunay na issue at problema ng bansa? I don't know if there's such a thing as tunay na issue kasi ang daming issue at lahat totoo or madalas totoo. So, ang trabaho naman ng any media, whether it be, nagkaroon lang kasi ng social media, pero any form of media, ang alam nyo sa international humanitarian law, ang definition ng journalist is a person who collects information and disseminates it. So all of us are journalists under the international humanitarian law and entitled to protection. So, yung sinasabi mo, para pagtakpan ng tunay na issue, no. It's for more information. Ang ginagawa ng vloggers is it just widens the sphere where information is disseminated. So, sa ibang mga tao, nakakatakot yun. Kasi nawawalan sila ng space magtago. At kung ikaw po ay public, ikaw ay official ng gobyerno, at hindi tama lahat ng ginagawa mo, doble yung takot. Which is the entire purpose of the freedom of speech, di ba? So yun po yun. It's really, it isn't about a truth. It's about the space for information where all of us can come to our own conclusions. Wala kasing pwedeng magsabi kung ano ang katotohanan. Halimbawa, hindi nila dinidefine ang fake news. Alam nyo kung bakit? Kasi ang hirap i-define. Halimbawa, si Galileo, sinabi niya, heliocentric ang solar system. Sabi ng Roman Catholic Church, mali ka, fake news ka. 600 years later, nag-sorry sila. Totoo to. Ay, di ba? Totoo to. 600 years later.
Si Galileo di naman natinag. After nung hearing niya, palabas siya ng kwarto. Kinikwento to ng astronomy professor ko. Nax. So, nung habang lumalabas siya sa kwarto, alam mo sabi niya, and yet it turns. Kasi sinabihan siya, you have to stay for humankind that the earth does not rotate around the sun. Rotate, pero in Italian kasi parang turns. So, nung pumayag siya, sinabi niya masama, dumikit sa ngalangala. Pero sinabi niya, but as he was walking out the room, sabi niya, and yet it turns. Narinig siya, pero pinabayaan na siyang lumabas. Yun rin sinasabi namin dito. You can hide. And yet it turns. So, it's not A-proof. Thank you so much for your help. I'm just an ordinary person, a simple housekeeper from the South. And I'm 70 years old. I woke up at 4:30 this morning so that I can join the people or my colleagues here at the Supreme Court. And then we were not allowed to enter the Supreme Court. So we went to McDonald's and, took our sweet time there to kill time. Kasi ang alam namin is by 12 o'clock, we would be going to Aristocrat and hindi naman kami pwede maglibot-libot. So, nung malaman namin na 1:30 sa Max's restaurant, di mas maganda kasi walking distance lang. So, I heard from someone that he woke up at 5:30. I think he is much younger than me. I woke up at 4:30 kasi I have to feed my dogs and, ayusin yung kanilang... I don't have actually any questions. I just want to thank each and every one of you because, my first time is when I just wanted to have a picture with J.M. Morales. Sir J.M. sa EDSA Shrine. Yun na gusto ko, magpa-picture sa kanya kasi nanood ako ng Pidea Leaks. And then, nakapag-picture ako kay Atty. Trixie na pina-follow ko for the longest time. And then, kay Atty. Badong, tutuwa ako dahil nakapag-picture ako sa kanila. Ganun lang. Pero something happened. Because it rubs off on me. Yung nakita ko sa kanilang carriage, lalo na kay Sir, sobrang carriage yun. Si KLC, who's so drop-dead gorgeous, si Dr. Lorraine, who really can play with words, and the way she speaks is like music to my ears. Gusto ko yun. Pati si Tio Moreno, ang gaganda nila magsalita. Yung carriage nila, kaya nga kami nandito, nagpa-follow lang, dahil nag-drop off on us yung mga ginagawa nyo na hindi namin pwedeng gawin. Kaya ako yung small part ko lang na gawin is sumama doon sa group namin. And I love them so much. Kasi ang dami-dami kong natutunan sa kanila. Ang dami-dami kong December 70, malilimutin na. Pero, kaya kayo,
alam ni Lord yun. Pero rest assured, yung mga nasa Congress, they will not stay there forever. Because the Lord said, and we all believe in the Lord Almighty, the Lord Jesus Christ, na everything na ilalabas lahat yung ginawa, parang sa camera yon, parang at the end of your life, parang may projector doon na lahat ng ginawa mo is examine ni Lord yun para makuha mo yung kanyang gift. Kung ang gift mo lang ba itansan or banyerang malaki. Pero it will all be revealed. At saka, whatever a man sows, that he shall reap. Kaya nga tayo ganito dahil hindi nga maganda yung ating gobyerno na kung mahal nyo kami, kasi you said na it's for the Filipino people. But if you really love us, why don't you have compassion to the Filipino people? To people like in the kasi yung language ko dati, parang depressed ko yun, iba na yata ngayon. Kung mahal mo kami, kung mahal mo yung mga tao, gagawin mo yung, papakita mo yung pagmamahal mo. Imagine, last December, I have a credit card. I can buy anything I want. Binigyan ako ng anak ko. It's just not an ordinary card. It's an American Express card. Sabi niya, you can buy, para kung napunta ka sa supermarket, you can buy. I couldn't buy 2 pieces of carrots for 150 pesos. Ordinary size. And kamote for 95. Kasi nahihiya ako sa sarili ko na parang ganito ko lang bagagastusin yung pera na binigay ng Panginoon, binigay sa atin. Responsible talaga tayo dapat sa pera dahil hindi natin pera yon. Kaya baka kung saan pa ako mapunta kasi nga malilimutin ako. Basta salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat kay JM. Hero ko yan eh. Kahit na lang minsan, hindi naman niya ako kilala. Kahit nakagroup ako, hindi niya ako kilala talaga. Tapos, marami din ako natutunan ng mga curse words. Pero hindi ko sinasabi yun. Kasi syempre from, yung old school ako eh. Maraming salamat po sa inyo. Kaya kayo nandito. Lahat po ng ginagawa niyong tulong sa amin. Lahat po ng ipinapakita niyong lakas ay alam niyo po na it will not be in vain. And I have never loved a president like Rodrigo Roa Duterte. Sobra na tayo. Ngayon ko lang na-realize na meron palang tao na pwede magmahal sa bayan mo, kamukha ng pagmamahal niya sa atin. Na basta wala siyang standard, basta for the people talaga siya. Kaya, naku Lord, magbabiyahe po ako ng February, this month. Pupunta ako ng Davao para lang magpa-picture sa kanya. Imagine yun lang, ang gusto kong magyari. Magkaroon ng picture niya. Sabi ko, gano'n. Hindi ako mahihiya magpunta kay Mayor Duterte para lang sabihin na, idol ko po yung tatay niyo. Pwede po ba akong humingi ng picture? Galing po ako ng Manila, ganito. Nag-roro ako kasi ako mag-paint. Gusto ko roro para makita ko yung ibang mga provinces. Para lang imagine. Yun lang ang gusto kong pangarap sa buhay ko. Kasi anytime we can go, anytime we can go. I just want to have a picture with him. Yun lang po. Salamat po. May I respond to it? Very short response, ma'am. For a lot of us here, we just see that we feel that we are ordinary Filipino citizens and who are just speaking out. At yung totoong pasasalamat namin ay sa inyo. Kasi kung napansin nyo, hindi naman kami yung tipong mga tatahimik, di ba? Whether or not may sumunod, ay hindi kami tatahimik. But imagine if none of you were fighting with us by our side. Pero yung sumunod kayo, may suporta at may tiwala ninyo, malaking bagay yon. Kasi like we said, ang puwersa ng bayan, ang totoong puwersa ay kayo. So maraming salamat na you've shown up and you love our country the way you do. Thank you, ma'am. May question po kay for Attorney Trixie. Sorry.
Hello. All right. And yeah, ma'am, thank you so much for everything. We appreciate all the compliments. And yeah, I'd like to take this opportunity lang din to share to everyone because it's a public knowledge already. I used to work for the Vice President. I was writing her speeches. But then when people knew, especially those who don't agree with my opinions, knew that I was working for the Vice President, they did everything to actually kick me out of the office. So may mga taga-palas po na nag-contact para tanggalin ako. They did their very best actually to really kick me out of the office. But as you can see, I still continue to write. And it's not because of VP Sara alone. It's because I know that there are many Filipinos out there who also need voices. That's why, ma'am, we continue to write whatever it takes. And now, just last year, I received a case was filed against me by a Marcos Romualdez supporter. Ground, cyber libel, dismissed due to lack of probable cause. Kasi alam nila na yung mga sinusulat ko talaga, hindi libelous, and they are just trying their very best talaga to put me down because I'm speaking on behalf of the Filipino people. So ito rin yung masasabi ko sa inyo na we are also parang getting strength from all of you, our supporters, our readers, because without you guys, it would be hard to explain things out and disseminate information for Filipinos to be awakened and to know the truth. Okay? So yan lang, laban lang tayo at hindi tayo magpapatalo sa mga buhaya sa House of Representatives. Attorney Trixie, meron po kasi tayong follower dito, si Karen Joy Phillips. Nabanggit daw kanina sa hearing ni Representative Luis Ro, encouraging the PNP or our policemen for warrantless arrest sa mga fake news peddler. Concern lang daw siya, so she's asking, is this possible? Okay, hindi po pwede. Unang-una, para ma-aresto ka, kasi daw for fake news, kailangan po may batas yun. Kailangan i-criminalize muna nila yung dissemination of fake news, number 1. Number 2, ang criminal laws dito sa Pilipinas, kailangan, so aside from batas, kailangan may act at kailangan may malis. Okay, Regents, pero ibang usapan yun kasi kailangan yan sa batas. Ang punto dito is kailangan may intensyon, may criminal intent, may batas, at may act. Wala pa pong batas. So, paano magwa-warrantless arrest? Ang problema dun sa statement ni Congresswoman Luisto, sila mo yung tagagawa ng batas. So, di ba, ang kakulangan po, wala sa PNP. Parang, gulat naman ako dun, sir.